Praise God for the opportunity na makausap kayong diretsyo, makamusta kayo. Praise God that we can come together to thank the Lord for the week. Alam kong maraming nahirapan po dahil nga ulan ng ulan. At isa ko napansin, baka sa umpisa pa lang makatulong tayo. Nabanggit na to ng MMDA at very good sa nabanggit nilang ito, but baka follow up din. And siguro ma-integrate na to ng DOTR at saka ng DPWH. At tandaan nyo po, during the pandemic, especially nung sinabi dapat mas may biking lanes at mas friendly sa ating mga siklista. And si Ate Pia talagang pinaglalaban yung batas na yan, at hindi lang yung batas, yung implementation na kapag gumawa ng kalye, hindi lang po meron na pedestrian but meron din bike lanes. Ang napansin po natin, dahil duwagdag na talaga ng husto ang gumagamit ng motor, napakarami nating riders. So mapapansin nyo, basta't bumuhos po yung ulan, whether yung driver mismo, yung pong rider ay sisilong sa ilalim ng tulay, o kaya kung yung po mga nagko-commute, lalo po kung hindi naka-raincoat, napakahirap po kasi papasok sila basang-basa. So hahanap talaga ng masisilungan. So napaka-importante sa lalong madaling panahon, kasama na sa ating planning yan, di ba? In the same manner na nung 80s halimbawa, kung pupunta ka halimbawa ng Baguio, plaplanuhin mo ng husto saan magsa-stop para mag-CR, kasi during that time wala pang mga gasolinahan sa expressway na magaganda, na very convenient, malinis, may tubig, may toilet paper, maganda kuryente ng mga CR, di ba? So in making our roads and travel safer and more comfortable, kailangan proactive talaga tayo. So yun ang aking konting contribution. Hindi original idea yan, dami na nagsabi. Kaya ko sinasabi ngayon po kasi isasubmit ang national budget. At saka sinasabi talaga na dapat hindi natin inuulit ang ating pagkakamali. So kung sobrang daming kalye at kailangan more trains, dapat mas maraming train. Kaya nga sinasabi natin sa Laguna Lake, na isang topic natin mamaya, hindi dapat lang yung lakeshore na highway na gustong gawin. Dapat dyan train kasi mas efficient, mas economic, mas mura, tapos mas eco-friendly din, no? So we start out by thanking God, and I really thank God na I can go to you directly, I can talk to you about what's happening. Yung ganitong format kasi nakakabati ako sa inyo eh. Bianca, you, God save the Philippines. Yes po, Bianca, you're 100% tama. We should keep praying that the Lord transforms our nation. We have to pray that God saves the Philippines, saves the Filipino, nandito man sa Luzon, Visayas, Mindanao. Save our OFWs, keep them safe. But tandaan mo, Bianca, di ba? Yung sinabi ni, tama ba yun, Brother Jeremiah, ni Isaiah, send me. Di ba? So, after Isaiah was cleansed of his sin, so parang sinabi kay Lord, sa'yo ako, forgive my sins. Sinabi niya, send me. So, napaka-importante when we pray that may pagbabago sa ating bansa, ay i-volunteer din natin si Lord sa ating sarili. So, marami po nagtatanong sa akin na yung cost sa aking ginagawa, yung pagtataya, di ba? I mean, whether you look at it humanly, ano sabi po ng whether it's Ninoy Aquino, former Senator Ninoy Aquino, or former President Cory Aquino, di ba? That the Philippines is worth fighting for. The Filipino is worth dying for, di ba? Sa ating lupang hinirang, sinasabi natin, di ba, na ang mamatay ng dahil sa iyo, meaning yung prepared tayo na ibigay yung ating buhay. Sabi naman ng Panginoon, kung mahal mo siya, dapat mahal mo ang ating kapwa. So kung mahal mo yung kapwa, dapat mahal mo yung iyong community at iyong bayan, di ba? So anyway we look at it, thank you Robert Galor, laban lang daw. Cathy Tamura, God bless you too. So kahit saan po natin tignan, kailangan po yung prayers, kailangan po yung word of God, kailangan po magbago ang ating bansa. Jimmy Kasuyon, laban. DV Gloria, Cantormi,
Eileen, yan. Verly Rizzo Jose. Sorry guys, minsan yung yung names mabilis din eh. Alvin Santiago, God bless you. Righteousness exalts a nation. Yan. So first topic po natin tonight, di ba? So pasalamat muna tayo sa Diyos na despite the rains, despite daming nahirapan, tuloy ang buhay, bawat problema may solusyon. So alam nyo po ang pinag-uusapan kasi I met someone tapos pinag-uusapan namin panay mga problema, solusyon, solusyon. Old problems that deserve new solutions or new problems that you cannot solve with old solutions. And then may lumapit sa akin taga Netherlands. Sabi niya, "Sir, naalala mo ba nung araw-araw ka nagva-vlog? Kasi nung araw-araw ka nagva-vlog ay nakikinig ako." So yun po yung CIA, Cayetano in Action 365. So ang ginawa po natin doon, it's more of our sharing the Word of God, basic principles. So actually hindi lang siya nagsabi sa akin na natuwa sila, nagustuhan, natulungan sila. So hindi ko pa po kinocommit sa inyo na everyday. Baka kahit once a week, gumawa tayo ng CIA 52 or once a week, 52 weeks in a year. But igawin natin pong topic, starting topic and mag-post po kayo and may part 2 to. So first natin yung topic is purpose. So sabi ko kay Brother Jeremiah kanina, nandito siya. Mag-hello ka bro, nandiyan ka na rin lang naman. God bless you, everyone. So ano sabi mo sa akin, ang purpose ay original intent. One line or one paragraph tungkol doon? Ang purpose ay original intent ng author. Okay. Talagang si Brother Jeremiah, pag sinabi mong one line talaga. Magaling po magsulat to. Susulat po to sa Manila Times, pinapadala niya sa akin. Gustong-gusto ko yung lately sinulat niya, yung sabi mo, is wealth. Yeah. Anong? Is money real wealth? Is money real wealth, di ba? So, minsan pwede natin gawing topic. So, ako naman kasi yung definition ko ng purpose, yung the why, yung bakit, di ba? Yung bakit. So, for example, yung gusto ko maging abogado, why? Anong purpose mo? Di ba? Gusto ko magnegosyo, why? Anong purpose mo na magnegosyo? Pero tama siya, original intent di ba? So, sino nakakaalam ng purpose? Yung gumawa. Di ba? So, kung halimbawa, gagawa ako ng cellphone, kung ako may-ari ng Samsung o Nokia or ng Apple, at tanungin mo sa akin, bakit iba yung Apple sa Nokia? Kasi I wanted more than a device that can text and can send na pwede kayo mag-usap by voice or to send messages. 'Di ba? I wanted basically a pocket computer. So ganun din po, 'di ba? Ang Panginoon ang nag-create sa atin. Siya po ang author, sabi po ni Dr. Miles Monroe, siya ang manufacturer. So siya ang nakakaalam ng purpose natin. So yung verse na gusto ko i-share sa inyo ngayong gabi, yung "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." So hindi po nating alam kahit anong tingin natin sa sarili natin, whether believe tayo sa sarili natin or whether lahat na lang ng negative tungkol sa atin pinapakinggan natin, actually yung manufacturer may purpose para sa atin. Meron po siyang dahilan ba't tayo ginawa, meron po siyang papagawa sa atin. So patikim lang po yan. So share sa inyo po ano yung madalian yung definition ng purpose. Pangalawa po, ano tingin yung purpose sa buhay nyo? And what would you like to share about purpose? Then, talking about purpose, wag po kayong mapipikon, wag po kayong magsasawa, wag po kayong ma-stress, ma-anxiety. Kung inaaraw-araw tayo ni Senator Ping Lacson, who knows, but meron siyang purpose. Having said that, medyo misfire, or medyo, kaya akala po nung iba nangangalaska ako, or I'm being sarcastic nung sinabi kong iniimbita ko siya. Hindi po. Alam nyo po, pareho kami hindi civil engineer, pareho po kami hindi taga DPWH. So kung titignan mo po yung papel-papel, yung website, etc., malilito ka.
Pero kung dialogue, usap, upo with the proper officials, ano ba tong project, magkano, anong boundary, saan to ginawa, anong history nito, anong purpose nito. So from, for example, no, yung road dike sa Taguig, 1999 pa ata nung kausap ko pa si Secretary Vihilar. Pero actually plinano yan even before that. Panahon ni President GMA, panahon po ni President Aquino, President Duterte, may mga variation, may mga nangyari dyan. What's the point? Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawing private. Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Kasi napakaraming lugar all around the lake na napuno ng informal settlers. Nagkaroon pa ng time dyan na nireclaim. Ang ginamit po yung galing sa mga basura, tapos napuno na, hindi na mapaalis. Sa Taguig side po, makikita nyo, that is all government. It is all for government purposes. It is all for the people. Hindi po totoo na yan ay privately owned. At yung, basta't maraming sinasabi si Senator Lacson na simple lang. Kung magtatanong siya ng maayos at tatanungin niya yung nakakaalam, at instead na pagbibintangan niya at palalabasin niya na may mali siya, palalabasin niya na may anomalya, malilinawan siya. In fact, over the years, so many people visited there, mga tao na from different parts of the lake, different parts of the country na may lake, at nagtatanong sila whether yan ay taga Laguna Lake or ibang lugar, at tinatanong, bakit hindi namin magawa yan or hindi ba magandang modelo yan? And I told them we are blessed in Taguig only to God's grace and mercy kasi nga all throughout different administrations may tumutulong. So panindigan ko po yan na ang public service, ang pag-develop ng city, pag-develop ng lake is a good thing. And I really can't imagine why galit na galit siya dyan. I mean, magalit ka sa akin. Kung may problema sa akin, may illegal sa akin, pero yung titirahin mo yung 1.3 million Taguigueños na nakikinabang dyan, yung 100,000 mga kapitbahay namin na gumagamit sa Christmas Lights Park at sa iba pang mga park na nandyan, it's really mind-boggling, di ba? Yung sabi nga nila, don't shoot first then ask questions later, di ba? But siguro yun ang problema kapag trigger happy lalo sa social media at nauuna yung galit. So again, let's take a step backwards. Tignan nyo very logically ang development sa lakeshore ng Taguig. Tignan nyo Taguig as a whole. Tignan nyo yung flood control. Hindi po totoo na disguised yan as flood control, etc. No? As I said, hindi po kami mga taga DPWH. Ang national government and the budget process will be able to explain yung mga nomenclatures and everything. I won't go into detail. But ang point ko, sabi kasi ni Senator Lacson, ayoko na harapin niya yung mga korap. Kailan ko po siya pinigilan na labanan niya po yung mga korap? Siya po ang biglang tumigil sa mga investigasyon, at kung kailan po ako ay talking about an independent Senate, talking about transforming the nation, talking about anong tama't mali, suddenly ako ang gusto niyang imbestigahan. Having said that, we are public officials, all of us deserve the benefit of the doubt, but all of us should be open to any investigation. So, I will continue to stand up for the Filipino people, but I will be fair. Diba? Hindi pwedeng totally anti-admin, totally pro-admin, it's a case per case eh. Pag-aaralan nyo lahat ng sitwasyon, then magbibigay kayo ng input. Nung araw, nung walang social media, talagang naghahanap ang traditional media ng opinion sa bawat nangyayari. But nowadays, everyone have their opinion eh. So, kung yun ay expertise ko o advocacy talaga, so especially po, dahil ang ating traditional media, trabaho po talaga nilang to get the best information and deliver, nagpapa-interview ako. But if it's an everyday na may mga ongoing na events, whether yan ay sa showbiz, yan po ay sa sports, yan po ay sa politika, hindi po talaga ako nagpapa-interview everyday kasi marami ng experts dyan. But I have to tell you po no, na
Since 1992 pa ho ako sa Taguig. Life's work na po namin yan. We're not perfect. Like any other local government, like any other public official, may mga pagkukulang din kami, may mga kailangan punuan, may mga nasisita din kami madalas. So yun ang isa kong balita, yung lahat ng aming nasisi or na pagalitan or na pagsabihan or nakita namin may mali, yun ang nilalapitan para magtestigo laban sa amin. But that's normal in politics. What's important is the truth. So babalik ako sa topic po natin, mga kababayan, mga kapatid, mga magulang. Purpose is very important. So what's the purpose of government? What's the purpose of impeachment? What's the purpose of investigations? What's the purpose of elections? If we're going to postpone the barangay o SK, what's the purpose? So what's the purpose of our daily life? Tama ba trabaho natin? Anong purpose po ng pag-aasawa dun sa mga single? 'Di ba? So wag tayong mag-asawa for the purpose lang na mag-asawa. Kailangan alam natin yung purpose, 'di ba? Mel Belia, stay strong. Thank you very much po. Only to God's grace. Alvin Santiago, thank you po. We're getting there po. I mean, in one generation, malaki po ang pinagbago ng siyudad ng Taguig. Every Taguigueño is proud of it. No one can take credit. Awa lang ng Diyos na naayos po lahat. Leadership is important. Lenny Almazan. EJ Javier, God bless you, inanak. SDS New York. Ayan. So, di ko na babasahin ibang comment kasi nga, building bridges and trying to be peacemaker. Pero syempre, minsan napapalaban. Thank you, Pinsan. Joey, God bless you. Lilibet Arnaiz Gomez, God bless you too. So guys, tumatawag na si Lani. Saturday night kasi medyo pangako ko sa kanya para may oras naman kami together. Pilit niya akong pinag-shave na. So, crowdsourcing, anong opinion niya? God bless you guys. Thank you very much sa lahat po nagpre-pray, lahat po nagbibigay ng encouragement. Criticism is welcome. Our country, our economy is in bad shape, but I think every single leader wants that to change, want better for our country. May mga